Yun. Inaabangan ko lagi yung yun. We're live. In 3, 2, 1. Live. Welcome back. Welcome back. Naka 2 episode na tayo magkasunod, no? Pwede na. Pwede na sa momentum ulit. So, yun na yung streak? Yeah. Win streak. Win streak. Makakatatlo kayo. Makakatatlo na pangatlo na to eh, no? Oo, tatlo na to. Tapos next week ulit, makakashoot ulit saan. Oh, kamusta naman ang mga buhay nyo? Okay naman, nag-celebrate lang na birthday mo. Grabe, wala naman akong birthday ah. Ha? Wala akong birthday. Wala ba? Wala akong birthday. Kamusta yung mga Sunday ngayon eh. Oo nga. Kamusta mga Sunday nyo? Simulan natin kay Jason. Ano ginawa Sunday? Sa magising. Galing sa Rockwell eh. Oo, galing Rockwell eh. Anong ginawa mo sa Power Rockwell plant? dati? Power plant. Pagising ko, nakita ko Shopping. yung mga story niyo eh. Di, akin yan. Early riser, no? Oo, akin yan. tumakbo sila eh. Okay, Si Just. Kala ko nga nandun ka. Galing. Kala ko talaga kasi ito, diyaya mo lang naman ako. Hinintay ka pala. Ba't di ka raw dumating? Oo, ikaw hinintay namin. Sabi mo, magtatakbo tayo. Ikaw yung wala. Pagdating ko dun, wala si Jason Buds. Di ka na-invite. Iwanan tayo nun. At least ka nun, di ba? Kasi may reason. Iwanan tayo. Si Marts gusto Si Marts ang gusto ang boring. kasama. Sabihin, ang boring kasama ng mga... Shoutout Marts. Oo, shoutout pala sa Marts. Si Marts kasi, sa invite. nasabayan tayo. Si Jason, Buwag mo. Sabi, oy, tapos na kayo. Isa pa. pipilitin pa tayo. 5 km lang, mag 10 kayo. Kaya ka next week dapat maramdaman kasi kailangan natin magtutulak sa atin ng 10K. Ate 10 ka na next week. Oh, 10 na next week. 8 ba? 8. 10 na. 10 na. 10 o 8. Ay, bahala. Bala. Di naman ako kasama. Oo. Di naman kayo lang naman yan. Next week. So si Alan nag-basketball din, 6 a.m. din. Oo. Hindi, 7:30 naman. 7:30. 7:30 naman. Grabe naman yun. Aga. Early guy. Oo, tapos si Jason, Sleeping. tapos yung Yung isa pa. Yung isa. Yung talaga. Yung baliw. Yung isa. Grabe, 1 hour and 43 minutes. Nag-run rin. 21. Sabi ko nga ano na siya, Mount Everest. Mas bagay siya dun eh. Pag inakyat niya yung mouse, delikado yun. Pwede mawala sa mundo, bro. Kaya niyo yun. Kaya niya yun. Kaya niya. Sabagay. Support ako dun pag Mount Everest siya. Willing ka mag-donate ng pera. Ay, mahal ang gastos na 500k ata. Donate tayo. Pero meron love trip. Lagi tayo ni Yaya. Ay, takbo tayo. 42 km tayo. 21 km tayo. Tapos tinawagan ko after ng run natin kanina. Ano sabi? Sabi ko, uy, August 10, ano tayo? 21 km. Ano sabi? Sino yun? Alam ko na pag-gaganison na. Wala na iba. Si Gab lang. Sinasabi ko sa'yo, Gab, shoutout sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, Gab, huwag ka na mag-run. Mas masarap mag 3 points kaysa sa mag 10 km. Hindi, nakakatawa Si evil side to eh. Okay nga lang yun. Hindi, kasi siya pinupush siya sarili niya mag-run. Kahit alam ko naman di niya gusto. Yun nga kasi. Unlike you guys, talaga. Run talaga. Run talaga. Tsaka yun nga kasi siya yung malakas mag-iya. Lahat sa Oo, hiking, diba? saan lahat. Meron pa yung Mount Pulag natin. Hindi na rin natuloy. Mount Everest kaya ayain natin, diba? Baka pumayag pa yung Mount Everest. Para malamig. Walang pawis yun. Hindi ka magkapawisan. Kaya ba natin yun? Hindi kaya. Grabe yung Pinoy ah. Paunahin natin si Kirino. Oo, basta si Kirino una. Siya yung testing. Guinea pig muna. Pag nakakit niya yung 8,000 meters na yun. Good luck. Sa kanya natin masusukat. Pag nagawa niya, kaya natin. Pwede. Tama. Ano ba topic natin? Yun. Wala, hindi ko alam. Ano ba topic natin? Kakagising ko lang, pinagod mo sa... Ay, grabe. Gising. Just woke up. Grabe. Ano nga topic natin? Jason, ano ba topic natin? Failure. Parang papaya tayo, Jason. Grabe. Kondisyon na. Mga batak tayo. Mukhang may Sana turo mo raw may tatalunin ka sa... 3 days fasting. Turo mo raw kayo malupiton yung secret paano pumayat. Kasi nagko-comment sa atin eh. Diba? So, mamaya na yan si Malupit. mamaya na. Sige, pagdating sa comments. Too early for that. Sorry. Shoutout sa'yo Malupiton. Thank you for watching. Ano kayo nila? Putang ina mo rin. Minumura tayo eh. Sorry. Minumura tayo eh. Pero in a good way yun. Expression lang yun. Expression Hindi lang. siya masama. Baka may tinitake to si Jason na hindi natin. Opo nga, bayat eh, no? Batak na Di ba talaga. kami ilalabas na prata? Feeling ko. Parang may tinitake to, sure ako. Ano ba linalabas mo maliban sa product? Ay, iba pala. Iba na palang labas yun. Ano nilalabas mo maliban sa product? Ayun pala yung sikreto mo. Yung pala. Oo, yun talaga papayat kay lagi. No, Jace? Hindi ko alam. Product lang daw. Product lang. lang. Abangan ba na? Tiyan mo si Vern, tumataba-taba. Matagal-tagal nang wala eh. Ay, grabe. Ito.
Ba na ba yun? Ilang buwan na, no? Oo. 7 months? Oh! Grabe. Teka lang. Naipon na yan. Cancerous Paglagpas, labas niya. Cancerous yan. Ano ba yung kay Bad? Stage 4 yung akin. Stage 4. Ano sa kanya? Ano pa yan? Magagamot pa yung kanya. Untreatable. Naipon-ipon na. Nagano nga ako ngayon eh. Cookie burn isang baso. Dalawa pa yan. Oo, kaya siya dalawang pa yan. Cookie burn isang baso sa isang balde, no? Hindi, full na yung akin. Years na. Tangke na full na. Hindi na ipon na. Kaya nga kung dito mga payat. Ay, di, lagi lang mataba. Bastos Naiipon. Oo. So, yun talaga yung secret. Bastos daw. Naglabas ng pawis. Pawis niya. Di ka diba? Kasi pawis. Iba yata inisip mo yung labas na ano eh. Labas na lulo ni ano eh. Lululemon, gusto niyang brand. Oo, game na. Ang topic natin. Ikaw, kano ang topic natin? Kasi last time ako nagsabi, di ba? Email sender ba? Email sender ba yan? Sign mo na email. Pwede ba mag-phone? Kasi Wag na. Pero hindi ko alam yung topic. Sige, basahin mo yun. Okay lang. Yun. Mag-phone. Guys, bayagan niyo mag-phone. Aray! May nagsabi ba bawal? Nakuryente. Ha? Oo, bawal. Hindi na Sabi nag-phone na. nanginginig na. Nakuryente. Hindi na sanay mag-cellphone, bro. Hindi na sanay. Ba't di ka na sanay mag-phone, bro? Ha? Wala ka na ba? Wala lang. Mini-message. Walang kausap. Wala nang TikTok eh. Wala. Akala ko. Oh, yun din. Wala rin pala. Akala ko wala na. Oy, basketball muna ako, ha? Game. Game na pala. Sorry. Topic. Ito, everyone's got something to say, but should you listen? In English. Everyone's got something to say. But should you listen? Oh. Justin, Patagalog nga, Patagalog. Nagko-process yung utak ko. Everyone. Lahat naman ng tao may sasabihin. Masasabi, May oo. masasabi. Pero kung Dapat ka ba makinig? dapat ka paano mo Or i-handle? tama si Jason, paano i-handle? i-handle? Oo. Paano mo i-handle? Okay. Mga sinasabi ng mga Oo. Kunyari, nagsabi ako sa'yo, parang nagsabi ako sa'yo, tapos paano mo kunyari, di mo trip yung sinabi ko, parang mga Kunwari ganun. sinabi mo, tangin na lim, paano ka magbasketball? Oo. Paano mo i-handle yun? Mga ganun. tumataba ka. Yun rin. diba? Oh, shit. Tama. Maganda yun, ha? Maganda yung naisip mo, buddy. Ang ganda yung topic. Ang ganda yung topic. Sino ba nag-isip nun? Jason. Ay, grabe. Jason. Grabe. Back to back ka na, bro, ha? Gusto ko yung strict ng mga topics. Hindi, last time, email sender. Kasi malupitan na ito sa mga bago natin topic. Pero maniwala ka, bro. Promise. Tingin ka. Kasi Gusto niya maganda to. yung topic eh. Oo, maganda. ganda. Tingnan natin. Di pa natin alam kung magko-comment. Kung manood. Lately, nagko-comment na uli siya eh. Nung mga una, hindi na eh. Nawala rin. Kasi nawala rin siya. Na-bad trip yun. Bad trip, Tangin na nito mga to. Hindi na nagpa-podcast, Na-bad trip nga. Simulan mo na. Tirahin mo na. Ako na una last time eh. Ay, ikaw na Follow last. question. Follow question na ka. Wala pang ano. Balik natin yung format. Ako ulit yung huli. Hindi, ikaw naman. Sige na para ano. Alam namin ano sasabihin. Sa'yo kami tatansya. Ikaw Nauna na ba si Allen? Nauna ako last week. Hindi. Napapadalas sa episode natin. Ikaw huli. Gago, wala akong masasabi nito. Tiba ako mumukhang tanga. Meron yan. Wala mong hindi. Mahirap eh, wait lang. Okay. Maghintay kami. Sige. Brief lang, parang ano lang to. Starter, kumbaga. Starter, appetizer, kumbaga. Na? Parang na-apektuhan. Oo. Well, sige. Ako at first, nung medyo bata-bata pa na-apektuhan. Pero ngayon nung tumatanda na medyo hindi na eh. Kasi alam mo yun, nung tumanda ka, alam mo na talaga kung ano talaga yung mas importante para sa'yo, priorities mo, tsaka kung ano yung nagpapasaya para sa'yo. So parang kung ano yung sinasabi ng ibang tao, di mo siya mamasabayin. Medyo iniisip mo lang talaga kung tama ba yung sinabi niya, or malaming parang titimbangin mo yung sinabi ng tao lang kung okay ba yung sinabi niya, nakakatulong ba yan sa akin or hindi. So yun, doon ko yung na-analyze. Tapos pag di naman siya nakakatulong, wala na lang ako pakialam. Lalo na pag mga chismis or something, especially pag di totoo. Minsan di ko na lang parang, di na ako nakikipag-argue kung di totoo. Parang minsan, talaga? Oo na lang ako. Sige, ikaw na yung tama. Sige, tatawa-tawa na lang kami. Tapos, Hindi mo na-awayin. Hindi na. Pero nung dati, nung bata, medyo, tangina, dapat ganito. Tsaka hindi ako ganito. Alam mo yung parang in denial ka pa minsan sa mga sinasabi ng ibang tao. Especially pag negative. Nung bata ako, pag sinasabihan ako ng, kunyari, kahit nga constructive criticism, parang tinitake ko siya negatively. Parang automatic, iniisipan ko na ng,
masama yung nagsabi nun na grabe naman to mag-judge, lahat na lang ng negatives yung nakikita niya. Yung pala hindi ko na-realize na yung taong yun gusto lang talaga makatulong. Siyempre kaya nga siya constructive criticism kasi nga sinasabi niya yung masasama sa'yo pero in a good way para mabago mo. So yun lang. Ano pa ba? Yun na muna yung starter. Maganda yung may tanong na, wait. Ayan. Tangina kaya. Mahirap. Sabi ko sa'yo, nakakapi ako eh. Kaya Tito Boy! Kasi gusto ko na malaman kung paano mo na-identify. Kape ba to? Kala ko milk tea. Ay, grabe. Ay, grabe. With cream. Grabe, Coach Bern. Sorry, Coach Bern. Sorry. Ano yan? Anong product? Happy Lemon na tayo. Brand? Ay, magkano bayad sa'yo? No brand to, no brand. No brand. Magkano bayad sa'yo? Hindi si X-deal. Nagagat si Bernstein. Bawal yan. Bawal. Dapat black lang daw. Black. Dahil tanong ko lang, kasi di ba sabi mo kayo na may, constructive criticism, di ba? Parang, paano mo na-identify yung constructive tsaka dun sa parang, haters ko lang to or Actually, nung tumanda ako, parang hindi ko na siya tinitake. Parang, alam mo yun, parang wala na yung parang hater mindset na once may sinabi to sa akin, totoo man hindi, parang constructive criticism na. Alam mo yun, parang kunwari kahit sobrang liit lang, kunyari may sinabi pala siya na parang tingin ko hindi naman totoo. Parang iniisip ko na lang na, baka ganito nga ako sa kanya or baka unconsciously may napapakita ko ugali na hindi ko nga alam, di ako conscious, diba? Yung kunwari bigla yung like sometimes malakas ako magmura, malakas ako mag-bad word. Yun, minsan unconscious ako dun. So parang pag sinabi yun sa akin, parang di ko na siya tinitake as hating or negative against me. Iniisip ko na lang na, shit, baka mga may problema sa akin, tapos iniisip ko na lang kung paano ko siya babaguhin, paano ko siya may improve. Ganun. Yun lang. Tama na. Mamaya na, Tito Boy. Lights on, lights off. Yun na pala lights off. Lights off. Chocolate. Ay, syempre sex. Wala pa ba yung isa? Time for chocolate. Anytime. Sumasagot ka. Anytime. Sumasagot talaga. Mamaya na yun, Tito Boy. Next. Next. Jeez. Kaya na. Kaya may nagpayo. Ay, grabe. Grabe. Papasa kay Jay sa volunteer, no? Ikaw na. Wala na naman tayo. Mahirap nga dyan. Hirap ng topic. Ang hirap ng topic ngayon. Buti na simulan niya. Oo. Paano ba simulan? Ano ulit? Ulitin mo topic, bro. Okay lang ba? Ano ba? Tagalog. Mga sabi-sabi ng iba. Yun. Oo nga. Pag may sinasabi. Galing talaga ni Jason. Feel ko siya nakaisip ng topic na ito. Memorize. Matalino lang talaga. Si ChatGPT ata. Isip niyan. Ano nga? Ayun. Siguro sa social media perspective. Yeah. Maganda. Kasi naman social media, personality. Comment. Yun nga buti nga hindi ako sikat or hindi. Meron kasi sobrang sikat na. Grabe, hindi ka daw sikat. Hindi. Mayabang talaga. Kasi may nakikita ko sobrang sikat. Kunyari yung mga LeBron James type, di ba? Kawawa na yung family mo. Sila Brony, no? Oo. Di ba? Oo, yung kumbaga onting pagkakamali lang, madami na sinasabi yung mga tao. Oo. Pero yun nga, pero feel ko kawawa kasi kawawa nga yung ganun kasi nakaka-apekto talaga sa kaya nga sabihin natin pag may NBA, di ba, ang ginagawa nila hindi talaga sila nagsa-social media or nagpo-phone para iwas distraction. Kahit sabihin mong hindi, wala yan, sabi-sabi lang yan, feel ko na-apektuhan ka kahit konti. Kunyari sinabihan kang choker naman yan. O kahit pa paano, no? O wala yan. Banu mo naman. Wala yan. Ay, pag dating ng fourth quarter, bulok, sure mag-choke yan. Mga ganun. Or, pag hindi naman sa basketball, kunyari pag, sa anak niya. Sakto sila bro. Sakto sila bro ng yung inabay niya. Sasabihin sa anak niya na hindi ka naman kasing galing ng tatay mo. Nakuha ka lang dahil sa connections mo. Ganun. Pero may mga ganun din ako like, yung sa akin naman, yung mga nakita ko, wala naman talagang pakit. Ginagawa ko nga siyang, parang nakikipagkulitan lang ako sa mga ganun. Tinitake light mo yung comment. Nagtatawa ng balang. Basta pinagtatawanan ko lang. Pero meron lang isang talaga sa akin na, demonyo naman ito para isipin to. May nag-comment sa'yo. May nag-comment sa akin na ganito. Sabi niya parang,
ginakontent ko lang daw si Athena. Doon nag-hit sa'yo. Hindi siya, may nagsabi kasi sa akin na kung hindi totoo, ba't ka naapektuhan? Pero para sa akin kasi, sobrang demonyo nung sinabi mo. Parang, bakit ka naman gagawin yun, di ba? Parang, ang labo. Tapos minsan naman, pag hindi ko naman, nung time na yun na, pag hindi naman si Athena yung, yung content. Or yung, wala naman kasi, wala pa. Sa akin, nag-video ko. Nakita kong, masaya ako na, ay maganda yung video or nakakatawa yung video, pinopost ko. So, nagulat lang rin ako na yun yung may comment na gano'n. Tapos pag wala naman si Athena sa video, either nagbabasketball ako or kung ibang basketball naman. Ibang video. Kaya tinutulungan ko iba sa naman kasi 'di ba sobrang konti naman yung nagsi-skincare na lalaki dito. Kaya nagsi-skincare naman ako. Parang sasabihin naman nila is di yun sa akin sinasabi naman nila is ba't hindi mo kasama anak mo or ba't hindi mo hinanap naman niya yun. So para sa akin wala lang talaga, may hater na talaga yung ganun. So yun lang para sa akin, yun lang yung pinaka nag-hit yun about sa anak ko, which is hindi pero bahala na sila kung iisipin. Yun lang yung nag-hit sa akin kahit hindi siya totoo for me. Nainis ka ganun. Di naman sa nainis, parang na lang talaga ako, parang demonyo talaga. Parang ang labo na lang na dahil anak mo na yun, tapos parang ba't mo maiisip na ginagawa mong i-content yung anak mo siya masaya lang, parang sa'yo kasi ang perspective mo, parang nilalaro mo lang yung anak or masaya ka lang doon sa video regardless kung si Athena o hindi yung pinopost mo, parang gano'n. Parang kasi si YouTube, sabihin natin, doon nga may kita talaga per video. Okay. Pero syempre, di ko alam yun syempre, di ba parang pag nag-vlog ka naman, syempre kung sino like ko kasama, masasama siya. O parang di naman kami. Yung buhay mo, syempre, yung story ng life mo, syempre, yun nga yung, anak mo. Pakita anak ko, baka sabihin, lagi content or Tapos, pwede ganun. Sa TikTok naman or sa ibang platform, pag gumawa ka naman ng video, walang bayad. So, di ko makita yung sense na sinabi niyang kino-content. Ano yung para sa views? Ano makukuha ko sa views? Yun hindi ko maintindihan. So, yun lang yung pinaka hit sa akin sa ganun. Pero, that's so babaw. Hindi yung for the views, no? Parang ganun. Tsaka, wala lang. Ewan ko. Di ko rin mag-gets kung bakit naiisip nga yung kasi parang nakakita rin naman ako kasi ako, di ba, para sa akin nakikita ko lang perspective ko. Kasi di ba normal naman yung mga parents na proud sa anak. Yung lagi mong makikita mo sa story. May mga bro, may mga... O dahil nagkataon lang ba influencer ka, kaya naging negative yung... Di ko alam kasi may mga parents din na hindi pinapakita naman yung anak nila, yung mukha. Binabash din. Kasi, ba't hindi kayo proud sa anak niyo, di ba? May ganun din, di ba? Yung iba naman yata sa security kaya baka safety. Yun nga, pero ibabash pa rin nga. Gets. Baga kahit anong gawin mo, may sasabihin. Yun yung topic natin. Ayun nga, no? Galing. Ganda nun. So, yun lang. Tapos, ano pa ba? Sa iba naman wala. Pero, yun, natutunan ko nga din na pag sa social media, hindi kasi yan yung totoong buhay. Yun. Pwede kong pakita na mabait ako sa social media, hindi pala talaga ako mabait. Pwede kong pakitang mayaman ako sa social media, hindi talaga ako mayaman. Pero mayaman talaga. Pero mayaman talaga. Ayabang pa. Ay, sorry. So, sikat pa. Pwede namang pinapakita mong masarap ka sa social media, pero masarap ka talaga, di ba? Mga biceps mo. Pwede ka nang pakitang may up sa social media, pero edited pala. Yan. Ako, pwede ba bang gawing edited? Kasi wala talaga. AI kaya na. Kaya na. Kahit sa TV lang, ChatGPT. Kahit sa, Hindi, yun. So, yun nga natutunan ko, lalo na lately, or wala, sobrang fake. So, di naman lahat, May iba talaga na sobrang totoo sa social media, pero para sa akin, hindi talaga yun yung totoong buhay. Sa experience mo, parang yun nakikita. Huwag sila like 100% maniniwala agad sa social media na parang kung ano yung nakita mo sa kunyari sa profile ng tao, parang 100% yun na kagad siya. Hindi niya hindi kagad yun yung identity niya talaga technically. Pwedeng yun, pwedeng hindi, diba? Pwedeng pinapakita niya lang, diba? Kasi may nakita ko nga rin ako dati na parang ba't ko papakita yung struggles ko? Makes sense. Tanga ba ako para pakita yung struggles? Parang gano'n. Actually, yung totoo yun. Hindi ko rin alam kung ano ba dapat gawin yun. Pag sa totoo,
bilang ikaw, sige, bilang influencer, bilang mga social media personality, parang, ano ba dapat? Ipakita mo yung masasaya lang ba? Or, imimix mo with halo? Medyo, maganda rin naman na pakita yung struggles pero din. nasa own decision mo yun kung gusto mo pang i-share sa kanila. Depende kung anong klase content no? Tsaka depende rin sa problem din siguro. No? Kasi hindi naman, totoo naman, kunyari, namamatay na yung, kung sino man na sobrang, napapakita mo na kino-content mo, naghihingal mo nga naman, di ba? Di ba? Parang di ko ma-imagine, di ba? Totoo. Yung naman ang lala na. Siguro may mga struggles lang siguro na kunyari minor accident, siguro yung mga ganun, pwede pa. So, hindi nga lahat. Tsaka ako rin naman, di ko naman sinishare din yung lungkot ko sa buhay. Parang kasi nonsense. Parang, tatago nga sa birthday. Wala nga, may birthday ba? Walang birthday. Hindi ako pinapanganak. Pero may nakita nga ako, parang sarap din. Lalo na yung dati natin buhay, yung sarap din sa feeling na parang social media. Hindi naman sa mga social media, pero yung hindi mo kailangan i-post lahat. Parang hindi mo kailangan i-post lahat. Dumating kasi ako sa point na every kilos mo ganun. Every kilos na shit, kailangan ko yan ito, shit. Kasi trabaho. Tsaka may mga strangers nga ako nowadays. May friend nga ako na nagsabi na parang check mo lang daw yung Instagram profile niya. Tapos pag mga naka two-piece yung girl, parang date to fuck. Pero pag parang hindi naman naka two-piece yung profile ng girl. Pero friend ko lang nagsabi, hindi ko alam sino yun eh. Tapos pag parang, hindi naman, wag na so, sabihin. So, tinake mo yung advice na yun as totoo o hindi? Hindi naman. Hindi kasi siya lahat nga. Okay. Like, una rin, akala rin namin kasi nung friend kong yun na totoo yun. Yung pala. Sino ba friend mo yan? Di ko alam basta mamaya kwento ko na. Okay. So, yun nga, parang minsan kasi, kunwari, akala mo nag-upload siya ng two-piece, ganun, or ng mga hubadera pics, pero kala mo, personality niya. Pero iba pala personality niya, diba? Iba pala character niya. So, yun lang din. Yun nga, tuloy ko lang, yun nga sinasabi ko na sarap din sa feeling na kung babalikan mo yung high school days, grade school days, na hindi mo kailangan i-post na. Parang bibigyan kasi ng extra stress nun eh. Pero, okay lang din naman kasi gusto ko rin naman, masarap din magpasaya. Yeah, ng ibang tao na, yun nga sinabi ko dati na, yung mag-message sa'yo na happy sila sa content mo na ginagawa. May napapasaya ka pala, di ba? Na nakaka-inspire ka, diba? Nakatulong ka, kunyari kahit sa workout mo. Yun yata yung mga advice na, or mga dapat mong pakinggan, yung mga ganun na sinasabi ng tao eh, no? Hindi yung parang... Pero may mga mali rin ako nung bata ako, yung okay na okay. May sinasabi di ba? Si Gary Vaynerchuk na negative or positive that parang wala akong pake. Okay. So, wag mo take yung positive lang. Wag talaga lahat. Positive kasi parang pili mo tama ka lahat. Para ka ng hari ganun. Kumbaga siguro ka rin sa fan base mo. Baka pumasok sa utak baka mo. lumaki ulo mo. Parang gano'n ka rin. Ganda nga yan. Totoo. Parang galing nga yung sinabi niya na kahit daw negative o positive, parang wag mo talaga. Babalansin mo talaga yung parang gano'n eh, no? Hindi siya yung, wag ka mag-focus lang sa positive feedback sa'yo. sa'yo. Kasi wag ka papakinggan mo lang yung positive. Ewan kong hirap nga kasi para kasing social media parang pang-balance din. Sa minsan kasi may point din sinasabi. Actually, diba yung different perspective eh. Kasi katulad nun, di ba tulad sabi mo kanina na baka nga kasi sa tingin nila sa'yo, pangit na talaga yung sobrang pagbumura mo, parang gano'n. Sa'yo parang expression lang sa naman, akin expression lang, di ba? So, nako-correct ka na, at least nako-correct ka na, or magiging conscious ka, ay, teka lang, wag pala gano'n. Kasi feeling ko wala talaga yung parang specific na talagang hater lang. Alam mo yung parang may nakita sila sa'yo. Feeling ko lang opinion ko lang pala. So parang baka may nakita sila sa'yo pero maliit lang na detalye. Pero since they hate you nga, pinapalaki nila yung maliit na detalyeng yun. Pero talaga may nakita sila. O meron pa rin. Meron pa rin yun talaga. Sa bagay, meron pa rin. Sobrang wala na ginagawa. Oo, kasi nga si Lebron. I mean, diba? Parang ang daming... Sobrang family guy. Sobrang Actually, dyan nga, di ko rin maintindihan. Meron pa rin pala. Di ko maintindihan yung hater parang fun eh. Para sa akin, parang fun. Kasi ba't sila tatambay sa... Actually. Secret fan. Kasi di ba parang... Or secret admirer mo or some... Di ko alam kung anong terms of paano kaya kasi, yun? Paano sila magko-comment sa'yo? Ayaw mo mag-succeed yung tao, pero nandun ka. Oo, hindi. Tsaka, nakakapag-comment ka, kasi pinapanood mo siya. So, naiintindihan mo, ba't niya, sa profile ka niya. Kunyari, di ba, kay Vern, kaya kung yung sabi mo, di ba, kay Athena. So, nanonood siya sa'yo lagi, ibig sabihin, kaya niya nalaman na pinapost mo lagi si Athena. So, kasi kung ako lang first time kita makita, pinost mo si Athena, hindi ako mag-comment. Di ko masasabi na,
anak mo lagi kino-content mo. So parang follower talaga siya. Feeling ko parang all haters are followers. Parang ganun. Kaya sabi nila pag marami ka ng haters, nasa taas ka na kasi sumusuporta sila ng hindi na napapansin. Parang you're not doing something right pag wala kang hater ba yun? Parang you're doing something wrong pala if wala kang hater. Parang pangit din. Parang isa din nga yung sasabi ni Gary V. Yung sasabi niya na baka nga feeling mo na tama lang ginagawa mo kasi parang positive na pinapakinggan mo actually, hindi mo pangit rin, no? Pangit din kasi hindi mo alam kung may kulang pa pala itong ginagawa ko. Pwede rin lumaki ulo mo. Tsaka yung mga, di ba usually pag kaibigan mo, pa nag-comment sa'yo, parang feeling mo, totoo laging positive yung feedback pala ng mga kaibigan mo sa'yo. Yung parang, sarap ng product mo, sarap ng ganito mo, for example, sa business, di ba? Pero in reality, yung mga, yung market pa rin. Market pa rin mag-data. Sa market. Parang explain nyo kanina sa akin, di ba? Nung nag-food tasting ka. Parang diba? ganun, di ba? Parang kunyari, yung mas magbe-base kayo sa market, hindi sa friend talaga. Sa opinion ng market kaysa sa opinion ng friends. Kaibigan mo. Kasi, kaibigan mo most likely sabihin, buyo lang. May bias eh. May bias. May bias talaga na. Alam mo yung kahit sakto. Sarap, sir. Sarap, sir. Di mo, hindi maliban sa bias, parang mahihiya siguro yung feedback mong kaibigan na, parang ba sabihin na, bro, hindi masarap yung pagkain mo, hindi masarap yung product mo, hindi okay yung product mo, di ba? Parang, kaya mas okay pa rin talaga yung i-accept mo yung negative or marinig mo talaga yung mga opinion ng ibang tao kahit paano. Kahit negative yun, at least makita mo. Ikaw na bahala kung paano may intake talaga yan. No? Parang sasabi nga. Think ko yun yung sasabi ni Gary B. Parang ganun. Kailangan mong balance. Hindi lang pala pwede. Hindi talaga pwede yung puro positive lang yung... So ano yung papakinggan mo? Lahat mo papakinggan? Parehas. Ano yung sabi niya? Pakinggan mo parehas? Huwag mo pakinggan parehas? Parehas ata, no? Nga, pero huwag pakinggan. Parang gusto niya lang parang gawin mo lang anong gusto mo. Pero kailangan dalawa. Parang ganun. Ganun siya. Parang ganun siya. Yung parang mindset mong pinupost mo lang naman nairita ka lang nung may nag-comment na sa'yo isang tao. Ngayon, napahinto ka tuloy mag-post na parang happy together kay ni Ati. Hindi naman, nawala lang ng TikTok. Hindi naman bigit. Akala ko. Hindi, meron may tao kasi ganun eh, di ba? Kasi nakaka-demotivate. Hindi, pero parang wag na lang. Feel ko nagsakto din na parang nawalan ako ng gana na sige, gagawin ko na lang ng off-cam, di ba? Pero kasi may mga fan ka na gusto yun eh. Yun yung parang yun ang papasaya sa kanila, yung bonding moment niya eh. Parang hindi ko nga maintindihan. Pero wala, okay na yun. Nakalimutan ko na yun. Pero tumatak talaga sa isip mo yan. Oo naman, kasi di ko alam kung ano ba. Buti sana kasi kung kami talaga ni Athena, hindi ko talaga siya gusto or yun, napipilitan ka lang. Tayo or hindi kami talaga close basta. Get. Basta di na ako para magsabi. Kasi syempre sinesave lang ko na sa okay, get. Pero ang mali ko lang talaga nung time na sa social media, yung time na okay pa kami is yung para sa akin na walang kwenta yung pag-flex. Hindi mo may iwasan yun. Basta may face ako. May face ako. Lahat tayo may face naman na flex. It may not be parang yung flex mo is luxury. Kunyari ako, flex ko highlights. Flex ni Jason yung sub 50 o diba? Ayun nga, sabi pala Jason, wala dapat kung ano yung upload. Okay pero ayun lang, para lang, hindi ka syempre kung yung bata ka, yun yung cringe ko na. Sa bagay. Bagay, mo na sa sarili mo na ito yung mga nagawa ko dati na parang feel mo ayaw ko. Kasi diba yung iba, yung cringe nila is yung pagiging jeje mo nila. Or yung yung parang flex ko, yung flex ko ng luxury. Face mo lang siguro nga ng buhay din. Face lang rin. Lahat. Gets. Kasi naman lahat naman tayo may ganun eh, no? Parang, kaya sa pinaflex mo hindi sa'yo, kunwari, eramin ko yung kotse ni Jason or ni Justin, tapos yun yung flex ko. May mga ganun eh. Kaya okay naman, okay yung sa'yo, di ba? Kasi kanya. Di ba? Or, wala mahirap. Hindi, basta yun. Basta yun yun. Yung cringe ko. Wala ka ng tanong, ha? Wala pa ako. Ay, wala. Nagtanong na ako kanina, pinaloob ko lang ngayon. Talaga? Pinaloob ko lang yung yung tanong na yan. So, yun. Ikaw, paano mo tinitake? Ikaw, kunyari may nag-advise sa'yo or kunyari marami may nag-kudos sa'yo. Sila mga social media, tayo mga regular na tao. Regular tayo, regular. O hindi ikaw, Boldstar lang. Kami nakakarinig. Boldstar lang. Oo, tingin ko rin eh. Wala may mambabash. Wala naliligaw na bahala na. Oo, totoo. Na
na biglang may hater ka na may bullet. Hindi mo kilala. Na ganun, di ba? Di pa yata ako naka-experience. So, yung mga ganun sa akin, yung mga talagang mga tao lang. Kakilala mo. Friend, o yung mga work, yung mga ganun, family, ganun. So, nahirap. Actually, gusto ko rin talagang i-apply yun. Yung sinasabi na wala talagang pake. Totally. Parang, wala akong pakialam kahit ano sabihin nyo. Gusto gagawin ko yung gusto ko. Pero, ang hirap eh. Ang hirap ako din. To be honest. Mahirap naman talaga. May timbang talaga lahat. May timbang talaga na siguro yung kunwari pagpipili ka ng partner, di ba? Parang malaking bagay na yung kaibigan mo na okay yan. Okay. Approve ng kaibigan mo. Oo. Ay. Di ba? Ganun. Oo. Bro, pas yan. Wag yan. Kumbaga kahit na okay ka na doon sa totoo yan. 100%. Tama. Ganda niyan. Yung kunwari, lahat ng bagay. Kunwari, kung kahit siguro sa forma mo, di ba? Bumili ka kotse, tapos sabihin, bakit bios yung binili mo, bro? Bakit yan? Parang kahit nga yung simple lang na yung kulay, mali yung kulay ba, yung gano'n. Negosyo mo. Negosyo mo. Yan, dapat nag-ano ka na. Dapat ganito yung gawin mo. Kung ako yung pera niya, ganito na ginawa ko, yung mga ganyan, no? Di ba? Ako nga si ano eh. Ako si ganito. Mahina ka naman. Mahirap eh. Kung talagang parang mapapaisip ko. Ano ba? May point ba siya? Okay. Parang ano ba to? Papakinggan ko ba to? I-brush off mo lang. Parang dapat panindigan ko ito talaga. Kasi totoo minsan kahit mag-act ka na walang pake. At meron sa sarili mo meron eh. Nagkukunwari lang walang pake pero tinamaan ako sa sinabi nito. Respect mo yung Oo, totoo. Tatamaan ka talaga. Look up to mo siguro or parang gusto mo maging kunwari coach ko sa gym or coach ko sa basketball, parang sabihin lang sa akin parang huwag ka na mag-basketball, tingin ko. Alam mo parang wala akong pakilalaro pero alam mo yun at some point habang nag-shooting ka, totoo ba? Huwag na raw mag-basketball. Parang maano yung bababa moral mo eh, no? Lalo pag yung tama si Jason, pag sinabihan ka nung someone na you look up to. Kaya ang hirap nga talaga eh, no? Na tapos pag may maganda naman sinabi, ang hirap din yung parang di ka kiligin o ano. Yung gets. Parang lakas mo. Kailangan pakita mo compose ka. Kumbaga parang puro positive naman. Parang feeling mo wala na. Tapable ka na. Kumbaga wala kasi hindi lang makatalo sa'yo. Parang ganun. Tsaka yung tama nga sabi mo, hindi naman kunya di ba positive. May reaction ka pa rin. Hindi ka pwede magpatay mali siya na wala kang pake pero ang saya ng pakiramdam mo. Pero deep inside, tinitigasan ka na. Ay, baliktad pala. I mean, kinikilig ka na. Sorry. Napapaplex ka lang. Tumitigas yung masa mo. Tumitigas. Makes sense ha. Kasi ganda nun. Usually nagre-react lang. Di ba kasi kung babasihan mo yung payo nila na wag ka daw mag-react or wag mong pakinggan yung ibang opinion, dapat sa positive din, wag mo rin pakinggan kung ganun yung mentality mo. So paano ka magse-celebrate? Paano ka magre-react na masaya kung di ba kasi di ba that flat to eh. Pero may mga parang may masasabi siya biglang magbabago ng buhay mo. May mga ganong kwento rin eh. May advice na biglang ito yung nagbago ng buhay ko. In-advise ako. Oo nga, kung di ako nakinig sa'yo. Advice sa akin na ganito gawin ko eh. Tapos tatry mo lang, ano? Di ba? Doon nagbago buhay ko. Paano kunwari di ka nakikinig? Na mahirap nga eh. Mahirap nga. So, paano? Lahat? Paano kunwari parents mo yung nagsabi. Yan. Maganda yan. Ito yung course mo. Ito yung kunin mo. Ito ko mag-aral. Kunyari parents mo nga, di ba usually ito yung scenario, di ba? Kunyari mom mo, gusto niya mag-nurse ka. Mag-nurse ka, malaki kita sa ibang bansa. Gusto mo mag-businessman. What yung ginagawa mo ngayon? Papakinggan mo ba yung mami mo ganun, Jace? Pag ikaw? Ewan ko siguro. Oo nga. Hindi maganda ko paano ka magre-react. Di ba? Ano ba dapat? Ako basically, based on experience, hindi ako nakikinig ko sa sarili ko gusto. Tignan mo nag-end up. Yan ang resulta sa'yo. Parang, negative nangyari. Parang sana, kung may diploma ako. Baka sana nakinig ka. Job, okay. Ikaw, pag ganun, Jay, sa'yo. Na-experience mo ba yun? Na-experience, parang hinayaan naman akong anong course ko eh. Pero parang meron lang silang mas gustong school siguro piliin. Kumbaga parang mas pinush nila ako siguro sa isang school para compared sa other school. Parang ganun. Ito si X-School. Ito ba yung X-School? Na itong high school? Yung pangalan, start with the X. Hindi. Hindi yan, nakala ko yun. Pero parang okay naman yun, di naman ako pinilit na mag-ibang course or di ko naman na-experience na ito piliin mo parang gano'n. Pero
yun nga, doon ako nagsa-struggle pa rin hanggang ngayon. Parang, pero gusto ko rin matry yung experience yung walang pake. Kumbaga parang lock-in ka talaga na, ito yung gusto kong gawing business, ito yung gusto kong gawin. Tapos kahit anong sabihin, wala akong pake parang. Pero, tinatry ko pa rin. Parang minamaster ko pa rin eh. Parang kasi ngayon, meron pa rin talaga effect eh. Kahit may effect pa rin talaga. Pero may nabasa ko na na makinig ka lang daw sa advice kapag yung nagbigay sa'yo ng advice, gusto mo yung buhay niya. Okay. Someone na gusto mo yung gusto buhay niya. Kuwari, sa gym, di ba? Kuwari gusto mo yung may nag-advise sa'yo, yung katawan mo, parang bakit ang katawan mo. Tapos pag tignan mo yung katawan niya, di mo na magusto yung katawan niya. Pero kunwari, gusto ko yung katawan niya, tapos nagbigay siya ng advice sa akin. Sure, makikinig ka. Pakikinig. Or pwede rin yung character, no? Yung kunwari, may parang nag-advise sa'yo sa gym, parang, pumunta ka dito 5 a.m. on the dot. Pero yung nag-advise sa'yo, dadating 5:30 minutes late. Diba? So, syempre, doon ka sa parang, pag sinabi niya 5 a.m. nandito na tayo, on the dot, 4:30 nandun na siya. Kumbaga something, lead by sa physique, lead by sa character. Lead by example. Tsaka yung someone na, kung yun yung gusto mo marating, like nga kung sabi ni Jason na, gusto ka ba nun? Make sense naman din naman. Kasi, paano mo nga naman take yung advice ng someone na, kunwari addict. Di ba? Parang, bro, kulang ka lang sa tulog. Pero meron din yun na side na okay rin makinig sa ganun. Kunwari addict. Kasi parang gawin, parang ganun. Hindi, kung ganun yung advice niya. Yung maayos yun. Kung sinabi niya, bro, naman ito, malilimutan mo yung problema mo. Bro, wag ka na mag-work. Kaya ka na sa stress dyan. Ito na lang. Tayo dito. Pero, ganda rin yung ni Jason na yung hindi siya makikinig tapos doon lang siya sa gusto niya, lock in lang siya. Kasi pag nagsa-start ka naman talaga, wala naman talagang maniniwala sa iyo. Kasi pag nabuo mo na yan, lahat na lalapit sa iyo para ba sumali diyan. Totoo. Congratulate na sila, wala na yung struggle sa umpisa. Ganun naman lahat eh. Habang nagsa-struggle ka, diba? Yung parang wala kang belief. Swerte kapag may naniwala sa iyo sa una pa lang. Tapos pag naging umabot ka ron, di mo kakalimutan yung nagtiwala sa iyo. Kasi sa umpisa, parang lalaitin ka pa pag may gusto kong gawin. Kunyari, posible mo magawa yan. Kaya gusto mo mag-champion ng UAAP. Hindi ka mag-champion ng ganyan lineup mo or gusto mo maging CEO ng isang company, di ba? Hindi ka aabot dyan, boy. Kasi, or may just start ka business. Pangit yan. Hindi ko gusto yung product mo. Hindi ka kikita dyan sa Pinas. Hindi bibenta yan. Masakit dun. Pag yung ikaw yung nagtiwala sa kanya sa una, pagdating niya doon, iniwan ka na. Nag-flip naman, no? Sino ka? Hindi kita kilala, boy. Hindi kita kilala. Hirap nga. Pero may mga ganun. No, hindi may iwasan talaga yung ganung mga tao sa buhay. Maganda pa rin talaga gawin mo yung gusto mo kasi doon ka magiging consistent eh. Kasi pero, pag ayaw mo ginagawa mo, feel ko, ang hirap maging consistent. Yun nga, pero ang hirap nga talaga. Paano pag mali na talaga? Paano pa ginagawa mo yung gusto mo tapos parang mali? Mali na pala. Parang di mo alam ikaw na pala yung mali. Yun nga no? Ay wala. Tsaka may mga ibang tao, di ba, parang hirap i-convince. Hindi, yun nga siguro yung problema ng lock-in. Kaya hindi ka hirap. Tigas talaga ulo mo. Gano'n, no? It depends sa lock-in mo kung maganda pala yung gagawa mo or pinaglalaban mo or pangit. Basta pag lock-in ka, make sure mo na manalo ka siguro. Yun. Sugal ka talaga sa sarili mo. Believe in yourself. Siguro, no? Hindi, pero para sa akin, kahit pag lock-in ka tapos hindi mo na achieve, okay lang yun. Okay. At least nag-try ka. Pwede. Nakakabilib pa din yun na tinry mo. Ginawa mo yung gusto mo. Diba? Yun, katulad ni Mount Everest guy, di ba? Parang nag-lock-in siya na gusto ko ma-achieve to regardless kung ano man mangyari. Basta itatry ko. Kung hindi man nangyari, yun talaga. Part us. Naka-half man lang ako. Pwede na. Tsaka, alam niya naman yung risk eh. Alam niya yung kapalit nung risk nung pag-akit sa bundok na gano'n. Makes sense nga. Siguro sa akin, okay yung lock-in as long as alam mo kung paano ka hihinto. Alam mo na parang, ito, tama na. Sapat na to. Okay na yung, sobra na yung, kumbaga, may goal ka. May timeline ka sa sarili mo na, at kay baba na, hindi na to talaga kaya. Ikaw mismo kumbaga, hindi ka to ng iba tao kunyari sinabi ko, Bern, tigilin mo na yan, wag ka na mag-gym, tigilin mo na yan. Ngayon pa lang, pero hindi mo pa nga nararating yung process na gusto mo ba mga steps mo. Tama. Pinigilan na kita. 'Di ba? Sa akin okay yung mag-lock in ka. Ubusin mo lahat ng steps or lahat nung
mga dapat mong gawin bago ka huminto talaga. Parang wag ka magpadala sa mga comment ng ibang tao kung hindi mo patapos yung steps mo doon sa lock-in mo. Parang sa akin yun yung siguro. Kasi at least sa gawa mo. Oo, di ba? At least sa gawa mo. Regardless Nagawa of mo result, ng tama. Oo. Kasi Fail man. Oo. ano na? Para pag nagturok. Pag nagturok, pag bubuhat. Hindi na. Kasama sa steps niya. Ay, Oo, bahala siya. Bahala siya magkasakit. Hayaan. Kasi lock-in siya eh. Bahala siya magkasakit. Oo. Bahala Alam mo. Bibigyan mo ng advice. Big Bibigyan mo risk advice. yun. Bibigyan ko na advice. Ay, wag yan. Ganun. Oo, pero Huwag kung mo gawin wag yan. mo gawin yan. Pero kung yan yung trip mo, ay, bahala ka. Hindi ko na control ang buhay Tapos mo. tatawa na kanya, ate mo, nakapag 42 kayo, ang bilis. Tapos biglang, sabihin mo na lang sa kanya, usap tayo pag 60 years old na tayo. Oo. Tignan natin kung tumagal Hindi, ka. tsaka pag ano siya, ganun, slow clap ako. Galing mo, bro. Oo. Minsan ganun na lang Ganun eh, di ba? Hindi, tsaka, kumbaga sa akin, call niya yan eh. Katawan naman niya or kung Yun yung naman- gusto niya eh. Gusto niya eh. Parang, ako hanggang bilang kaibigan niya, payo ko lang to. Kung hindi, hindi, mga tao na okay. nag kaya may sinabihan ako, kunyari. Wag Wag mong gawin. call niya Pero naman. para sa kanya, para kang Haters. negative. Ay, paano kung pinipilit ka pa niya? Negative ka. Paano pinipilit ka pa niya? O hater ka, Oo. pero pinipilit ka pa niya. Okay lang, Ba't sabi ganito ko ka nga, rin? prove mo sa akin na mali ako, happy pa ako na at least naging successful ka. Di ba? At least naging successful Hindi ka. lang ako kasama. Di lang ako Hindi sasama. nga lang ako kasama. Bahala ka Bahala dyan. ka dyan. Bahala lang. Oo. Mag-isa kang mamatay. Parang kanya, di ba? Sasama na kita bumili. Oo. Hindi. Kung Di hindi na mo bumili, rin. parang Di sinama na ko rin. na rin yun. Hindi na rin yun. Hindi kasi di ba, kunyari, may kaibigan kong party people, masyadong madrag. Kaya, yeah. Siyempre, hindi akong papabuyo na, kunyari, ayoko. Hindi akong papa-influence. Buhay mo na yan. Pero sasama ka. Sama lang. Respetuhin mo na yung desisyon kung hindi. Ganun. Nood lang daw, Oo, nood lang. nood lang. Oy, galing mo. Di ba? Ganun lang. Ganun lang ang buhay. Body na. Yan na, the Ano? main event. Ikaw na. Ako ba? Tapos na rin si Jason. Sige. Inaabangan. Tatanong mo ba ako kay Jason? Ay, grabe. Grabe. Hindi kasi Oo maganda yung nga, mga sinabi niya. ganda Gusto nga ko yung yung mga sinabi sinabi mo. niya dun sa mga sa ito? Ano sabi mo? Eh, kasi naman kasi Ano yan? Ano yan? Ano yan? Hindi yung Kanila kasi social media. Oo, yun. Kay Dustin naman, parehas eh. Hindi, akin. Both tama lang. both worlds. Best of both worlds. both Oo, worlds. both worlds. Hindi, yun nga. Kasi kanina, tutuwa ako dun sa sinabi niyo kanina. Kasi nga, yung perspective niyo, someone na pwede kayo may haters. Di ba? May ganun kayo eh. May fame eh. Oo, iba yung responsibility din sa buhay niyo. Kami naman ni Jason, parang wala namang magsasabi siguro na. Siguro may hater nga. Mga kaibigan lang namin yun siguro. Or within our circle lang talaga yun. Meron pala naliligaw na bala kay Wads. Ay, may naligaw na ba? Sa experience ko, to be honest, parang wala naman. Pero ako kasi nakakatanggap ako ng mga feedback because of my job. Parang, kasi sa amin meron kaming tinatawag na Ano ba alam trabaho ko mo yan. na malaki sweldo? Ay, ewan ko sa kung may makaka-relate. Meron kasi kaming parang performance review, parang ganun. So every year, i-review mo, i-assess mo yung sarili mo. Then i-assess ka rin ng mga coworkers mo o mga team mo. Sa Tinder ba to? Hindi, Performance sa Ay, oo. ibang performance yun, ibang Di ba, performance. mahilig ka kasi mag-ganun? Hindi. Gusto ko lang mag-perform sa mga tao. Yun. Yun. Perform in bed. Hindi, podcast. Podcast. Hindi, yun. Going back to sa So, sanay ako nakakatanggap ng feedback. Good feedback yan. Feeling ko Hindi naman. positive. Bonus. Kasi nung mga early stage ko Bonus. nung nakakatanggap ng feedback, happy ako. Parang gusto ko marinig. Tapos nung time na feeling ko, nagpe-perform naman ako, parang feeling ko, dapat wala na sila maging feedback. Yun yung mindset ko. Dapat wala kayong magiging feedback. Parang gusto ko mababasa yan sa mga feedback nila sa akin. Positive. Wala kayo karapatan. Parang ganun yung feeling ko. Kasi feeling ko magaling ako eh. Parang feeling ko, ang alam ko. Hindi yung, talaga. hindi. Laptop. Hindi yun. So, during the performance review, mababasa yung mga feedback ng mga higher positions sa ganun. Sabi ko, okay, meron pa rin silang nakikita. Ang galing, may makikita sila na pinifeedback pa rin sa'yo na ganun. Una naiinis ako, to be honest. Parang, ang OA naman nito, hindi ko naman yan. Ayos naman ang ginagawa. Oo, parang, tsaka beyond my role na yan, beyond na yan sa responsibility ko. Parang, bakit mo sinasabi yan? Which is yun nga sasabi ko, narinig ko sa'yo yung critical, constructive criticism. Constructives. Sabi ko, kasi construction. Noong una hindi ko matake yun. Kasi nga parang feeling ko noong time, wala lang to masabi. Ganun yung dating sa akin. Lang. Oo. Wala lang. Parang lang may matype siguro to. Ganun ko siya tinitingnan dati. Tapos nung na-realize ko na nung medyo nagmamature na ako sa trabaho, sabi ko, make sense yung sinasabi ng ganitong feedback. Like, for example, bakit, example lang naman, bakit ka
ba't hindi mo tinulungan yung isang teammate or kahit ibang team para ibang tao, ganun. Hindi ko naman, beyond my team na, lagpas na sa team ko, hindi na kasama. Ba't di ako tumulong? Parang ganun sa example na ganun. Parang, pinidback sa akin, kanya, for example lang yan. So, parang sabi, hindi ko na responsibility yan. Hindi ko na hawak yan. Or ibang lugar na yan. Bakit mo pinasabi sa akin yan? Bakit mo pinifeedback? Yung na-realize ko nung nagpo-progress na ako sa trabaho, parang sabi ko, hindi pala. Sinasabi niya yan para maging ready ako in a higher position. Mas maintindihan ko, dapat talaga tinutulungan mo. Oo, parang, kasi tumataas yung lugar mo, nagkaka-experience ka, yung responsibility mo lumalaki. So parang nire-ready ka pala doon. Jon Snow. Ganun ba yun? Jon Snow? Sweldo rin tumataas, Ay, diba? totoo. Ay, hindi. JT's mamaya, guys. Kita tayo sa Pioneer JT. Pero gets ko nga parang yung Jon Snow. Yung parang, yun nga. Di ko gets yung Jon Snow. Sorry, hindi ako nababalik. Di ba galit rin siya na dito ako dinala. Yung pala ginugroom siya for. Yun yung hindi ko napansin. Nung nag-mature na ako, na parang si Jon Snow. Si Justin. Yun nga, doon na ako. Sabi ko ganun. Doon ko na-realize na, yun pala yun. Kahit, yun din, same things with my parents. Parang, naasar ako dati pag pinapagalitan ako na, ba't yung pala, they expect more from you. Oo, yung pala na parang, yung pala yun na kasi nakikita nila nakikita pala nila yung potential sa'yo na hindi mo ginagawa. Na feeling ko that time, tama na ako. Parang, akala ko talaga, galing na ako sa sarili ko. Ito yung sasabi niya na pag puro positive naririnig mo, galing ka na sa sarili mo. Which is unconsciously talaga nabi ko, yung pala yun na, yung pala yung sinasabi ng galing ka na sa sarili mo. Pero sa utak ko, parang, hindi pa pala talaga. Talaga, ang laki pa pala ng mundo. Marami talaga mas magaling sa'yo. Mas endless yung comment. Ibang level. Oo, ibang level siya until abang tumatanda ka, nag-iibang level din yung expectation. Which is sa akin, pahirap ng pahirap. Which is sa akin, maganda rin talaga may expectation sila sa'yo. Kasi, sabihin, nakita nila may potential ka pala na parang, ba't nagsasettle ako for less pala. Kasi yung agad dyan lang yan. Oo, di ba? Huwag mo napayuan yan na lang kaya niyan. Totoo. Tapos yung unconsciously, nag-grow ka na pala rin. Nararating mo ko doon nga pagpa-podcast, di ba? Dati di ko naman nakita sarili ko magsalita talaga sa tao ko nyari ganyan. Kasi tahimik talaga ako. Same with Vernon Jason. Yan, di ba? Tahimik lalo, dalawa. Ganyan, medyo may ganyan kasi personality ko talaga dati. Sobrang tahimik lang. Until yung mga tao na yung mga feed, parang nasabi sa akin, may alam ka naman, share mo naman. Kaya meeting. Kasi dati sa meeting, pag nasa meeting ako, hindi ako nagsasalita. Never ako bibigyan. Pero na-promote ka pa rin. Hindi, kaya. Never ako. Sorry. Tinignan ko lang kung na-promote. Hindi. Kasi for the meeting, for example, baka may mga buddies tayo makaka-relate. Kaya nagmi-meeting. Never ako magre-react. Never akong, ganito, share. Hindi. Kahit alam mo sana. Kapag gusto kong sagutin yung sasabihin nila, hindi ako magbabatin. Parang hinihintay kong dumating yung turn or tanongin ako. Tsaka lang ako magbabatin. Parang ganun. Din na-realize ko, hindi pala ganun. Hindi naman pala dapat ganun lang na pag minsan, kailangan mo din i-share yung thoughts mo kahit sabi mong mali. Kasi iba pa rin yung marinig nila yung opinion mo. At least alam nila kung saan nanggagaling. Mababalidate din kung tama ba yung perspective mo at mababalidate ba kung tama ba yung opinion mo. Makikita lang paano ka mag-isip. Makikita lang paano ka mag-isip. Tsaka, ganito pala mindset nito. nabobo pala. Mahina pala talaga ako. Pero mataas expectation nila sa'yo kung ganun, di ba? Kaya ka nga na-promote ngayon, tsaka tumaas. Hindi. Tumaas. Hindi, parang sa akin yung katulad kasi na ibang tao. Malaki. Basta malaki. 6 dots sa dulo. Kaya pala nakabula na, Jace. Nakabula. Wala yun. Hindi niya alam yun. Ano yan? Chobani Gay yan. Chobani Gay. Yung yogurt. Chupa? Ay, sorry. Doon siya magaling. Ay. Magaling pa siya Chobani. Magpa-Chobani. Yung mga napa-Chobani mo dati. Ay. Gawin mo. Sorry. Pero yun, kumbaga, sa akin, yun nga, pag nagtitake ako ng ganun, most likely ngayon sa ginagawa ko, pinapakinggan ko lang. Parang pinipick ko pa din yung ipapasok ko sa tenga, sa ulo ko, o yung ilalabas ko sa tenga ko, sa kabilang tenga ko na parang, hindi, okay na. Ayoko. Kumbaga, ngayon hindi ko pa siya matake. Kunyari, pag minsan kasi, di ba, meron kang comment na, nakakairita. Hindi mo matanggap sa sarili mo kasi feeling mo hindi ka naman ganun. Nakaka-bad hurt, parang ganun yung feeling. The butt hurt. Oo. Sakit sa puwet. Ay, sakit. Ba't sakit puwet? Hindi ko lang. Butt hurt. Hindi, parang, di ba parang ganun yung feeling ko. So, ang ginagawa ko na ngayon doon sa ganun, parang, para ko siyang, ang term namin doon, parking lot eh. Ayun ang term namin doon sa ano yung parking lot? Sorry. So, explain. Para siyang technical, parang, ano ba, technical ba? Hindi. Kaya ko siya sa tawag namin parking lot, nilalagay ko na siya sa space na open. Babalikan ko siya pag ready na akong balikan.
Magkano ba yung parking Parang- mo? Yun lang baka mahal. Parang kumbaga set aside mo yung opinion muna nung tao yun. Nasa parking. Pag-isipan mo muna kung kumbaga ano. nasa parking lot lang siya until na ready na ako, kunyari wala na akong emotion, ready ko nang pakinggan yung ano, babalik ako. Balik ka mo ni Montero. Okay, makes sense. Kumbaga, mas napaprocess ko siya ng tama. Makes sense to. Sige, parang kunin ko nga. Tsaka, lagi ko pa na, saan ba siya nagagaling? Bakit ito yung comment niya? Try ko nga yun. Oo. Parking lot. Ganun. Balikan ko. Ganun. Yun yung pinaka, Habang kaya siya may tinanong. irita pa ako, mamaya ko na nga. Yan, exactly. Yun yung term namin, kaya sige dyan mo muna. Huwag muna natin pag-usapan yan kasi ano yan irritable, nakakairita. Kahit positive, pwede mo i-parking lot. Pwede. Kasi kunyari, masyadong kinikilig. Parang, masyadong overwhelmed sa feedback parking, nito. parking lot ka muna. Lalo pag, kanya, di ba, kasi lalo pag decision making, pag sobrang saya mo, mali din yan eh. Totoo yun. Yun yung kaya sa may positive ma-hype ka eh. Ma-hype ka eh. Totoo yun. Parang ang taas ng energy mo, bro, mali naman. Invest ako. Okay yun na. 10 million. Okay. Scam. Paano ba sa sugal? Sobrang saya mo, no? Exactly, Iba rin yun. Exactly. Iba rin yun. Parking lot mo muna. Parking lot mo. Exactly. Grabe, Kaya sa Buds, amin, may natutunan tayo kay Buds. Sugal. May parking lot na tayo natutunan kay Buds. mga term namin May yun. Park ko muna to. Sandali. Teka lang, masyado ako masaya. Na-hype ako. Park dyan ka muna. Hindi mo naman sinabi sa amin yan. Oo Hindi nga. ko sinabi. Hindi, Ang dami na Kailangan Hindi pa na natin park. mag-podcast. Di ko na park lahat. Sorry. Hindi, yung term lang namin yun. Sa amin, mga... Ay, sa inyo, sa amin- mayayaman. Hindi. Yaman. Sino nila Marks? Hindi. Yung mga sa- mayayaman. Yung Sino Hindi. yung mga ka-zoom niya? Pag di ka kasi mayaman, wala kang parking Hindi. lot. Sa mga... Parking Bakit may parking lot ka Sa pa? labas na ng bahay. Oo, ang yaman-yaman. Wala ka labas na ng pera, bahay. magpa-parking lot ka pa. Sa labas ng bahay lang eh. Hindi, term ko na lang yun. Huwag yun. Hindi, yun lang yung term ko talaga. Basta sinaset aside ko siya. When time comes na parang ready na ako, binabalikan ko siya, iniintindi ko na, yun. Ganun ko lang siya, tinitake yung mga advices or mga feedback sa akin na anything, let's say positive or negative. Mayroon din naman na positive na talagang ina-absorb ko talaga. Parang sarap na. Kinikilig. Oo. Minsan ganun naman, gusto parang, mo, shit, okay. Pag 15-30 sweldo mo, ano mga ganun. Ano pa? Pag ano Hindi naman. Wala. 15-30, thank you lang mga pambayad ng bills. Yun lang. Kaya nagsasabi. Makaka-survive na ako sa buhay ko. Parang Di ba nilalagay sa parking lot yung ano? Hindi na, ano yun? akin na yun. Like a gasoline station. Lipad tayo. Parang ganun. Wala nang parking. Oo. Wala nang parking yun. Lipad yun pag yung sahod day. So, Sarap ng turn ni Buds. Oo nga, sarap. nagtitripan nyo na lang ako eh. Hindi, dami kasi namin natutunan. Like, ganda kaya nun yung set aside. Nakikinig si Bad sa mga ano. Oo. Sabi-sabi. By the end of the day, pinapakinggan ko yung Oo nga, no? halos lahat ng Positive and bagay. negative. Oo. Pero yun nga, pag hindi ko nga trip, kunyari, like, sasabi nga, pag hindi ko trip yung payo, o hindi trip ko yung sinabi sa akin, Park ka muna. diyan ka lang muna. Pero babalikan kita. Okay. Ganun ako mag-handle lang. Pero hindi ko pa na-experience yung mga bashers. So baka iba ulit yan. Wag na. Kunyari ngayon, pakinggan. Bobo mo naman. Diba? Though, pinayo naman sa akin ni Allen to. Before, di ba, pinayo mo sa amin to, Allen. Before mag-start ng podcast tayo. Sinabi mo sa amin, na ino-open nyo na yung sarili nyo sa public. So, be ready kayo or expect na kunyari may negative feedback kasi hindi mo tayo podcaster talaga hindi tayo magandang magsalita. So pwedeng tayo makarinig ng diba? plus opinion lang natin to. Pwedeng may opposite opinion. So sabi nga ni Allen sa amin noon na be ready lang. Huwag kayo magpadala dun sa hate or sa negative feedback na So ako yun, tinitake Just yun. be yourself. Kung Yan. bastos ako, bastos talaga. Yun. Pero in control kasi Yun. nga may mga Bata comments pala, naman sila na Yun, which is pinakinggan mo, di ba? Oo. Advice, Makinig. mga bagay, mga sinasabi sa'yo na minsan papakinggan mo. construction criticism. Construction. Foreman criticism. Foreman. Awa. Foreman. Pero yun lang naman yung akin. Simple lang. Yun lang aking masasabi. Gusto ko dagdagan yung kay Buds na hindi naman sa social media perspective. Ako kasi nung bata ako, yung parang po hindi yung ayoko na di ako masyadong in-advisean or kinriticize nung bata ako. Parang mas maraming puri. Okay. So nung pagtanda ko, feeling mo ang hirap hanggang ngayon, ang hirap na pinagsasabihan ako ganun. Hindi ko ma-take hindi ko ma-take parang kasi sanay Hindi ka ka na, sanay okay. sa negatives. Kailangan sana nung bata ako nakaramdam na ako ng ganun Oo. kasi yun nga di ko ma-take kaya may sinabing lalo na mas simihit siya sa mga mas close ko pa talaga na. Bila ka makakarinig ng ganong Oo, kunyari basta yun
hindi ko matake, parang lagi akong galit pag, mali ba yung ginawa ko? Pumilit ka agad yung ulo mo. Parang gano'n na, hindi ako sanay na pinapagalitan or kino-correct. Actually, mahirap rin pag puro positive. Tapos di ka sanay sa negative. Totoo. Kaya nga, sa sarili mo, feeling mo, okay ka. Katulad nga sa experience yan, no? Oo. Okay naman ako lahat. Ganun. Ba't ako makikinig sa isang negative? Pero At first, ganun. Kailangan mo matutunan na minsan patalo ka na lang sa argument or sa kung saan man. Kahit alam mo tama ka. Diba? Huwag mo na ipaglaban. Oo, totoo. Makes sense nga yan, no? Yung mga ganung bagay. Kasi ako talaga, paglalaban ko talaga kung tama ako hanggang dulo, parang ganun. Pero di naman. Sayang energy kasi. Sayang energy, hindi na siya nagmamatter. Parang, ano naman kung tama ka? Pero ganyan din ako. Yung parang pag tama ako, mayabang din ako kasi dati na parang, di tama to eh. Wag ka parang, ewan ko rin. Yun nga, yung pagkabata natin, pag hindi tayo sinanay na i-correct, no? Oo, i-correct. Or mabigyan ng feedback na mag-aaral ka nga, bababa ng grades mo. Or maraming naniniwala sa atin kasi parang mataas din expectation. Kasi mayroon din yung ganun, yung mataas din expectation sa'yo, no? Kasi pressure sa sarili mo, no? Na parang depende kung paano mo handle. Kaya nila bro na handle niya or yung mga sino pa bagay. Pero rare yun eh, yung rare yung ganun eh. The Lebron James, mahirap yun. Ano kaya yung in-handle? Oo nga eh. Hindi, sila. Yung bigsa, di ba yung mga ibang comment, di mo na pinapansin, no? Kayo ni Allen. Pero iba kasi yung kay Lebron. Hindi kasi, iba ka, di ba? Pero same thing, may negative pa din na. Kunyari sa inyo, di ba? May mga negative kayo mga re-receive na feedback or comments at tao na unknown naman. Ano ba masasakit? Kaibigan mong nag-comment sa'yo masakit o yung syempre someone na hindi mo kilala? Kaibigan, syempre. Kaibigan pa din. Pero may time iisipin mo nga, bakit niya ba ito nasabi? Kasalungkatin mo kung saan siya nanggagaling. Bakit niya nasabi yung ganun? Pero tama nga kasi dati, pag medyo bata-bata pa tayo, mas gusto natin yung kaibigan natin, lagi mo bulaklakin sasabihin sa atin. Pero pag matanda na tayo, mas ma-appreciate mo na yung real talking ka. Real talking ka. Kasi syempre, tutulungan mo eh. Syempre, sino pa ba yung magsasabi sa'yo ng totoo, kaibigan. Totoo, diba? Pero kayo, nagbibigay ba kayo ng negative feedback sa mga tao? Sa mga kilala niyo kayo? Minsan, kunwari, sobre na yan. Parang ganun lang. Pero the best way possible. Ang hirap din kasi. Ang hirap rin kasi Bro, dahil mo tinik bro. Dahil mo tinurok. Tama na yan. Mamatay ka niya. Pre, di naman. Hindi kayo. Sa akin, more on real talk. And minsan, trash talk na. Yun na yung pag tinash talk na kita, ibig sabihin, totoo yun. Okay, grabe. Parang gano'n pag tinash talk. Parang ang dami sinabi mo sa akin, Bern, na gano'n na. Ang dami ba? Totoo pala yun. Totoo pala, no? Parang pag gano'n na way, pero yun, ang mali ko nga rin nung bata. Dapat pag sa kaibigan mo, sabihin mo talaga yung totoo, yung totoo na kahit masakit. Kahit mag-away kayo, basta masabi mo yung mali niya or nakikita mong mali niya. As kung real friend ka talaga. Diba? Kasi yung pag tinago-tago nyo, sa huli, mag-aaway din kayo. At least ikaw nagbibigay ka ng feedback, ng negative. Kumbaga, kaya mo magbigay. Lalo na ngayon. Ikaw din, kaya mo din. Oo naman. Pero kasi mahirap kasi, like, yun nga, may ibang tao kasi na parang gusto nila yung comfortable lie kaysa yung uncomfortable truth. Okay. So, parang may time na sana nagsinungaling ka na lang sa akin. Sana sinabi mo. Pero hindi, tangin na. Dinediretso mo. Mas maganda, parang mas maganda syempre honest ka, diba? Ikaw, Chase? Nagbibigay ka ba? Or kasi di ako, parang, pag humingi siguro ng advice sa akin, pag hindi yung puna mo na, siguro pag nagtanong siguro, parang ayoko kasi rin yung ganun, yung di mo personality yung nagko-comment ka. Yung kumbaga parang ayoko masyado makialam. Kumbaga siguro kung nagtanong na lang siguro or para papunta na siguro yung topic sa ganun. Pero parang actually same din, hindi rin ako yung parang bigla pala. Hindi rin naman. Hindi ko sa atin wala namang bigla. Pag may nagtanong lang. O rin ko dyan yung patalon na sa building, gano'n. Yung mga iba na yun. Iba na mga lasing, gano'n, di ba? Ay, pag lasing, kasi sure. Malakas loob na. Hindi, kunyari, di ba ganun, kumbaga kaya mo magbigay ng negative feedback. Kaya mo mag-criticize. Kunyari, nagtanong ako sa iyo. Jace, ano bang ay, mas maganda yun. Kaya pag mo. nagtanong talaga. Pag nagtanong. Kaya talaga. Yun talaga kaya. Ito yung ganun. Justin kasi sobrang libog mo na. Ano ba yung kunwari nasabi nyo na ano? Kunyari, usually, ewan ko lang kung usual yung na-experience. Kunyari, ako,
kunyari akong broken hearted. Yung mga yung broken, hindi ba broken? May partner ako, toxic namin. Tapos patanong ako, Len, Jace, Burn, parang, ano bang masasabi mo? Ano bang tingin mo sa, walayan ko ba to? Tingin ko breakan Di mo na healthy yan. Ganon. Pwede. O Nire-real talk nyo ba? Or yung, hindi bro. Real talk. Breakan mo na yan. Or, tapos sila ulit. oo, ganun. Okay lang. Sila ulit. Pero kumbaga binibigyan mo na, nagbibigay kayo ng negative. Parang ganun lang. Parang mag-break muna kayo. Di na healthy yan. Malay mo doon pa kayo mag-grow. Di ba? Parang ganun. Ginawa na natin yun isang beses. Shoots. Ha? Shoot. Oo. Gets. Diba? Ginawa na natin yun. Pero ang hirap sa akin, Nil-talk hirap talaga ako nun. natin. Hirap ako kasi Mas magkagalit sa'yo yung kabila yung kaibigan Pero mo kasi eh. nakikita na natin sobrang toxic na. Oo. Pinibigyan naman natin ng chance kahit kahit alam mo yung parang mali yan pero sige bigyan natin ng chance. Pero tama naman yun eh, no? Tingin ko Pero tama naman. rin si Jason na wag kang maging yung Ikaw una-una. Cross mo na yung line parang sobrang nakikialam ka na naman na parang parents ka na nung totoo. Hindi kasi siya, dadating siya, may problema. Oo. Nagsasabi din siya. Nagsasabi, diba? Hindi naman kami yung yun nga, kumbaga, bala. Kumbaga, okay. Masaya siya, tapos siya bala. Kumbaga, dapat kung ikaw magbibigay ng ng feedback or any criticism, kung ano man yun. Criticism. Yun. Ang hirap ibigyasin. Dapat, at least kayo paano, may consent niya na parang nag-open up siya. Hindi naman yung, bro, lika nga dito. Iwalay mo na. Kilala ko, hingi na advice, di naman sinusunod. Ay, may kilala akong ganun. Sure din. Ganun, huwag na lang. Wala, sanay na nga ako dun eh. Malalapit. Dalawa sila. Dalawa ba sila? Wala mo sila. Yung isa lang. Isang D, isang G. Ano yun? D. Bugbog din yung D. Sa mga advice. Oo, tapos di susundin. D? Like, medyo magkasama sila lately ngayon. Nag-drive, ganun. Gets ko na si D. Yung G, kilala ko na yung G. Hindi naman. Sure ball yun. Na talagang wala yun. Tigas talaga nun. Matibay. Pero minsan, may time na parang, yung kahit wala siyang, kahit hindi siya nagtanong sa'yo na parang, bro, pahingi ng advice. Parang pag yung kunwari, minsan, sumasobra na yung tao. Di ba minsan parang doon na natin ito call out na parang, okay. How I Met Your Mother version nga. Kailangan na nito ng intervention. Actually, ginagawa pala natin na magkakaibigan tayo. Ginagawa naman natin. Dapat naman. Pero okay din si si G. Kasi tatawagin nang hihingi ng advice. Pero may time nga hindi niya susundin, pero at least nakikinig siya sa maraming tao. Kino-consider niya yung mga opinion ng nanalapitan niya. Collection ng mga hindi susundin. Pero hindi niya susundin. Tatawagan niya isa-isa. Hindi ko gagawin. Pare-pare sa sinabi. Si D naman, makulit talaga. Ay, wala. Hard-headed lang talaga si D. Big head. Big head. Big forehead. Big forehead. Ay, sorry. Sorry, baka makilala nila. Sorry. Para sa kanila, hater kayo. Oo. Kasi nanghingi ng advice eh. Ayun na. Nangungupal lang din talaga yun na kunya, tingnan ko nga ako ng advice sa akin nito pero kukupaling ko lang. Mga ganun lang. Basta yung D tsaka G. Tama ako. Tama DNG. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Exacto yun. Dolce & Gabbana. Sakto yun. Ganda nun. Ano? Comments? Grabe. Tapos na. Pwede na yun. All done na natin yun. Grabe sweldo mo. Ano? Grabe sweldo mo. Happy sweldo day Ay, bakit naman ako? Diba? Sama daw si Jason. Sahod? Oras. 7:30. Grabe. Tinanggal na yung Garmin kasi sumobra na yung takbo. Ay, grabe. Nagsama na. Wala na. Hindi niya ko lang ng Garmin. Sure ako. Palitan na rin ng Rolex. Naka-Rolex. Galing ang Rockwell. Gumay na Rolex. Sa Washington. Wala na si Derek. Wala si Derek. Okay, all done. Sinasabi. Wala si Derek. Ay, di pala na record. Yun nga, titignan ko nga sabi kasi ni Derek, baka magpuno yung memory. Grabe yun, pag di na record. Ay, recording. Correct pa rin. Okay. Ikaw na to. Wait lang, last muna. Sige. May isang payo kasi na tumatak talaga sa akin. Yan, Shoutout ko lang kay yan, gusto ko patagalin mo. Shoutout ko lang kay Coach Streamson na who passed away. Coach ko dati sa St. Peter, naging coach namin ni Vern sa high school basketball. Namatay na siya, colon cancer. So, few years ago namatay siya. Ang pinaka tumatak sa akin na payo niya hanggang ngayon hindi ko talaga tinatanggal sa isip ko. Nakatulong sa akin sa buong buhay ko is huwag mo dadayain yung sarili mo. Sa gym niya tinuturo sa akin yun or sa basketball, parang huwag mo dadayain yung mga reps.
Kasi I have teammates na parang kunwari 10 rounds yung laps. Minsan 8 laps lang ginagawa. Okay. So parang napansin niya. Tapos ituro niya sa amin na huwag mo dadayain yung workout kasi dinadaya mo yung sarili mo. So parang hindi ibang tao. Di ko lang in-apply sa workout din. In-apply ko rin sa life na parang dati kasi kala ko may easy money. Kala ko may cheat code sa buhay. Oo. Yung pala, pag mag-cheat code ka or pag may easy money, may illegal yan or may something fishy yan. So, parang natutunan ko doon kay Coach Trimson na parang don't cheat rin sa workout and don't cheat rin in life. So, yun. Thank you. Shout out sa'yo, Coach. Ganda. Actually, ginawa ko, sila to kay Kiali nung high school ako. Yung, kasi, yung paikot yung court. Si Bert kasi magaling. Ako kasi yung hard worker ng bulok. Kaya masipag ako mag-gym. Iniikot ko yun. Tapos, kaya, kagulin na naman ginagawa ko. Inaano ko siya shortcut ko. Siya pala yung 8. Pero hindi kami sabay. Kasi shortcut ko siya. Alam mo yung parang, di ba paikot yun? Yung edge, hindi mo na hanggang dinudulo. half-court lang ko na. Yung pag-slant na gano'n para maiksi. Hindi yung edge. Parang, okay, dito na ako. Curve ka na. Ganun yung ginagawa ko. Parang bilis ko matapos. Hindi, wag mo dayain sarili mo. Ikidedaya mo sarili mo. Ganun. Oo, kasi parang hindi mo dinadayo workout. Sarili mo na yung dinadayo mo. Kung baga ikaw hindi mo kondisyon, hindi yan, di ba? So, ganda yan. Ganda. Tapos parang, alam mo yung unconsciously, di ko siya nakalimutan na parang, may time kasi na pag nag-workout ako, ganda parang gusto ko tumawad sa sarili ko na, shit, 2 sets lang. Hindi, 3 mo na kasi wag mo na dayain. Kasi parang dinaya ko na rin yung sarili ko nun. Tsaka by the end of the day, wala ka na may binadaya, sarili mo lang talaga. Oo, sarili mo lang talaga. Hindi mo ma-achieve yung goal mo kasi ginagawa mo nga yan training or something na yan para sa'yo. Hindi naman para sa ibang tao. Dinaya mo yung reps, hindi mo makukuha yung goal mo. Ikaw yun. Ganda no? Kaya mag-deadlift ulit kayo ni Justin naman. Hindi ka. Sige, isa tayo. Mga best advice na narinig opinion. Tumatak sa inyo. Sige. Ganda pa yan. Ganda. Napakalibog mo. Ay, ikaw yun. Advice na di nyo makalibog. At least ganun man lang. Good or bad? Good or bad. Sa'yo ba, Jace? Ano? Teka daw. Ganda. Gusto ko yan. Maganda yung kay Jace. Yan yung take away natin. Maganda daw yung kay Jace. Teka daw. Yung ngayon sasagutin. Ngayon na sasagutin. Sige. Pero sa ngayon lang. Kasi kayo kung may naisip na kayo. Sige, ito lang naman naisip ko ngayon. Mabilis lang to. Parking lot. Parking lot. Hindi, open space yun. Ano ba naisip? Actually, ito. Pakinggan muna natin si Bas bago ako. Isa sa parang isa sa mga GM namin sa company before. So may mga pep talk kasi sa amin pag ganyan. Kasi tayong GM. So ewan ko lang, hindi siya best advice sa akin. So hindi ko naalala mo lang. naalala ko, lagi ko lang siya naaalala na advice sa akin na hindi ba sa akin sa lahat na parang sinasabi niya always jump with 2 feet. Always jump with 2 feet. Oo, sabi niya ganoon. Sabi ko, nung hindi ko ma-absorb, sabi ko, okay, bakit? Parang gano'n. Makaliyap. So, di ba, parang, foreigner kasi siya, Amerikano. So, di ko mag-guess, parang, anong ibig sabihin niya? Tapos yung tinatry ko nang intindihan kung anong ibig sabihin niya dun sa advice niya na yun, na parang sinabi niya dun sa amin, yung town hall, parang sabi niya, parang ang sa akin, ang naging take ko dun, every time na magde-decide ka, huwag kang half-hearted. Jump mo talaga ng 2 paa. Mag-fail ka man o hindi, gawin mo talaga. Yun na yun. Dapat buo-loob mo. Parang gano'n. Parang, kasi pag yung isa, pag isang paa lang ginamit mo, yung isa nilalagay 50-50 ka, alanganin yun. So, lalo mong hindi ma-achieve yung magagawa yung mismo mong gustong gawin or yung, kaya ko siya natatandaan kasi ng time na yun, hindi ko kung magre-resign ako o hindi. Yung time na yun. Tumalon. Yung sabi ko, siya nagsabi, GM pa namin, sabi ko, ay, resign na nga to. Talon na talaga to. Sabi ko, lunok na talaga to. Kahit ayaw kong umalis, kailangan ko lunokin. Sabi ko, I mean, I'm sorry. Kaya lumaki sweldo, lunok eh. Sumalo. 2 feet. Yun, so, laki nun. ang dumi niyo mag-isip. Pero yun yung naisip ko. Maganda nga. Foreigner. 2 feet talaga. Yan. Laki nun, bro. Sausage, sorry. Alam mo yung pag pinasok mo sa baba, nararamdaman ko sa puso. Ano nga pangalan ng GM ko na yan? Ay, grabe. Na-miss. Pero ganda ng advice. Tumatak lang sa akin. Simple lang ako. Kailangan buo-loob. Oo, na parang, since ginawa ko yun, wala. Parang sabi ko, tumama yung buhay ko. Parang ina-apply ko yun. Parang, okay. Kumbaga, dapat hindi ako mag-regret.
parang wala akong regrets dapat pag ginawa ko yung isang bagay. Isa yun sa mga takeaway ko doon, sabi ko, okay. So dapat pag ginawa ko to, wag na ako magsisisi. Wala nang what if. Wala nang what if sa dulo. Sana hindi ko na wala na. Makakalimutan ko dapat yun. Yun yung buburay mo sa utak mo. Ginawa ko to, eto na yun. Mag-fail man, magkamali man ako, so be it. Yun na yung tatahakin kong landas. Parang ganun. Okay. Yun na. Since noon, lagi ko siya, kaya nga naalala ko siya kasi yun yung ina-apply ko lagi pag meron akong hindi gustong gawin. Kunyari, feeling ko. Or hesitant. Hindi ko tutuloy. Tapos pag buo ng ramdam ko, buo na. Sige, game na. Bahala na, hindi na ako magsisisi. Kasi the more nahap ako, parang hindi ko tinutuloy. Like, tinutuloy ko lang siya pag sure na talaga ako. Parang ganun. So, kumbaga, ready na ako sa consequence ng mangyayari sa buhay ko. Ganun. So, yun yung isa sa best advice ko narinig siguro. Or, the 2 feet. Jump with 2 feet. The swallow. The swallow. Okay, Vern, cellphone ka na cellphone eh. Oo nga, no, cellphone. Naghanap ng advice. Ikaw din, wala ka pa nga eh. Siguro. Sige, yan. Habang nagchat GPT. Oo. Hindi, pinahalap niya siguro yung advice sa kanya. Pero wala akong maisip talaga na nagsabi ng advice. Siguro, lang narinig mo man lang, mga ganyan. Hindi, sa akin lang, since ito rin yung episode, para sa akin, yun nga, gawin mo lang talaga yung gusto mo. Lahat talaga may masasabi. Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, may masasabi talaga. Parang at the end of the day, no matter akin, what. Mas gusto kong piliin na yung decision galing sa akin. Kumbaga, kasi kung mag-fail man, sarili ko lang yung masisisi ko, hindi sa iba. Tapos kung mag-succeed, di okay rin. Parang ganun. Better. Kumbaga kasi kung nakinig ako, di ba? Tapos sisisihin mo pa ibang tao eh. Masisisi mo pa siya eh. Kasi dinamay mo pa ako dyan. Dinamay mo pa ako dyan. Kumbaga para sa akin, yung sarili ko talagang decision. Kung at least kapag nag-fail ako, ikaw lang. Parang matututo ako kasi decision ko yun. Kumbaga parang ganun. Kaysa yung kuwari, nakinig ako sa'yo, tapos kunyari sinabi ko lang, Jace, nag-invest ako. Parang ganun din sa investment eh. Kuwari nag-invest ako ng pera sa'yo, tapos nakinig ako sa'yo, may tiwala ako sa'yo, tapos wala. Nag-fail siya, kunyari. Kumbaga parang minalas lang, gano'n lang. Di nag-success. Kumbaga parang sisisihin ko lang siya. Kumbaga di na ako matuto. Kumbaga siya yung parang nasumugal para sa akin. Kumbaga nag-invest. Kumbaga kung malulugi man ako, matatalo, decision mo ikaw. Ako na. Kumbaga yung sarili ko na parang ganun. Para at least wala na ako. Totoo yun. Maganda yun. Good experience. Parang job with 2 feet nga din. Parang nire-relate ko lang to. Parang ano rin, don't cheat. Don't cheating na rin. Higit ka lang. Cycle lang. Okay. Ganun lang. Ikaw naman. Yun na yun. Kung ano yung sinabi. Ikaw naman. Combination of all. Kay Jordan. Yung kay Jordan. Ano ba yung kay failure is Jordan? not an option. Yung you miss the Miss 1,000. I miss 1,000 and I made them 1 shed. 2 sheds. Ikaw. 2 feet. Ikaw. Wala rin ang maisip. Malabo. Yun yung mga... Debbie Booker daw. Be legendary. Yun. Hindi nga. Meron yan. Hindi, Content siguro. pa lang daw, content. Ikaw? Ano bang payo mo? Ano mo? Ano may advice na... advice or tumatak sa akin. Or parang... Slogan ba? Hindi naman no? Tumatak lang sa'yo na ina-apply mo advice siguro or nag-hit sa'yo na ganun, something na, nag-hit yun, okay yun narinig mo lang, nabasa mo lang, hindi naman necessary. Parang ganun. Pwede kila bro. Pwede. Ano yan? Parang kasi di nga namin alam, malay mo. Parang God, parang basta about kay God na parang doesn't put you in situations you can't handle, parang gano'n. So, may mga times din naman sa buhay ko na feel ko parang, ano ba to? Paano ko pa to nalagpasan or, di ba? Or, paano ba tong, basta may mga, sure naman naramdaman nyo rin yung lahat na. Naman. Or, di ko sure, baka kayo hindi. Lahat easy lang, no? Parang, may problema kang hindi mo malagpasan na, di ba? Tapos, ayun, wala, pray ka lang talaga, tapos pag yun, palapasin mo lang yung araw, tapos, yung time heals lang, tapos, magugulat ka na lang, paano ko nalagpasan. So, yun yung advice na, parang, hindi ka dadalhin ni Lord sa situation na yan, kung hindi mo kakayanin. Imposible.
soldier. Strongest soldier. Parang or yung parang lahat yan nakaplan siguro na ginagawa niya yan para mas maging malakas ka or mas maging for a better reason ka as a binibigyan. person, diba? Experience. Yun. Ganda nga. Jump. Parang jump it to feet. Parang jump it to Hindi, feet. actually, naalala ko yung sinabi niya kasi nung sinabi mo kay Jesus, yung may ganyan din Philippians something 16, Ano? 14 ba yung Ay, grabe. Grabe. Reading the Hindi ko alam Bible. eh. 16 verse. Philippians. Oh, yung I can do all things through Christ. Through Christ. Oo, Yes, parang- yes. Yun, di ko alam kung ano bang ano yun. Hindi ko rin alam kung anong verse or oh, chapter, basta pero tama. May Philippians ganung, something eh. Pero yun, isa din sa nag-hit din sa akin yun na pag in time kasi nasa struggle kami ng family, yun yung isa sa nag-hit sa akin na parang di kaya to, malalagpasan to, tiwala lang ako, parang ganun. Magulat ka eh. No? Oo, magwag ka na, May parang mga dadaan lang unexpected rin na. to. Ay, Ba't dumadating? tapos na pala yun, nagawa ko na pala yun, naranasan. Kaya tayo na. Dumarating. Kay Bert Pera yan. Hindi Unexpected naman na pera. pera. Hindi lang naman pera. Siyempre. Yung Ano struggle, mga ganun. Maraming bagay. Emotion. Oo, lahat. Tao ata. Hindi. Tao, pera. Unexpected. Ano, Tao, exact- pera, hayop. hayop, bagay, Bagay. tumitigas. Kotse. Ay, Ano kaya dumarating bigla? Ano? May dumating, ha? Dumating ata. Wala. Wala. Sorry, ano ba? Yun. Ito kasi ako eh. May dumating daw daw bigla bigla eh. the comeback ba, the return? Oh, the past. Ano ba? Comments. Dumating na yun. Comments. Comments daw. Walaan nyo kung ano yung dumating. Walaan nyo na kung ano daw yung dumating. Comments na, Bads. Oh, comment daw sabi. No comment. Ano comment? Ay, hindi. May comment No, daw. Derek eh. Wala si Derek eh. Game. Tuloy natin comment. Gaganda ng mga narinig kong payo sa inyo, ha? Ilang ano kaya tayo? Di ba? Basta 1:30 daw, mamamatay. Asang oras may na tayo. Comment. Wala akong cellphone. Nakunti lang naman yung comment eh. Hindi kasi tayo nakapag-post eh. Galit sila sa atin, bro. Comment na mabase lang yan. Di pa ako na. At Elmo DG24, second. Grabe. But second lang, dapat first. Oh, ikaw talaga boss Elmo ha. Shoutout Planet Holidays. Uy, Shout out. grabe. The rich. At Fit Gamis, Abateka. Okay na ako. Shoutout Fit Gummies. Oh, Jace. Comment ka na, Jace. Wala. Wait lang yung ad. Skip ko lang. Comments lang eh. Wala namang ads yung comments. Then na-click ko yung Ay, video ano eh. bang ay, embracing na pala. Kahit isa naman, kahit yung luma. Sige. Pwede naman. Failure is the key to success. Each mistake teaches us how to success. Wow. Success. 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 Sino nagsabi niyan? Si Ella Danoy. Uy, shoutout sa'yo, Ella Dano. Yan, lagi si nagko-comment yan. Shoutout sa'yo, Ella. Okay, Ano ikaw na rin. ba dapat namin abangan for May? Di po kami mapakali. Happy Kuya Justin Montalban month pala. Tsaka Yes. kay, Yes, sir. Yes, sir. Uy, Kantahan natin. Tsaka kay ano? eh ano? Favorite sino ni, si ano? Sino Guys, ba bang mga May? Sino si ano? Si ano? Si Ella Janine 07, sabi niya. Ano ba dapat? Sino ba mga may birthday sino ba sa sa May? May? Si Justin Montalban. Dalawa eh. Dalawa daw eh. Sino ba? Sino ba bang May? May. May... May favorite ni Justin Montalban yung ano, pistachio cake sa contest, padala niya siya sa... Ikaw lang Shishi ba may pa- birthday ng May? Ako, may naisip ako may birthday na May. Sino nga ba may birthday na May? Si Bern baka may. Oo, si Ben. Baka may alam ka Kilala. may birthday. Wala. Wala? Wala. Wala ka na. Justin Montalban lang. Kalimutan na. Kalimutan. Ako, may isa pa ako may kaya happy birthday sa May. Tita Irma. Shoutout sa Tita Oh, Irma. yun. Happy birthday, Happy Tita birthday, Irma. Tita. Tita. Shoutout. Happy birthday, Tita. Shoutout Amanzara Resort. Yun, Amanzara Resort. Tsaka yung anong pangalan? Lutuan daw kayo. Ayaw nyo naman. Ay, Ay, grabe, grabe. Tita. Po ni Justin. Bob, Tita. Justin ng Magpunta kami steak po. Punta daw si Justin ng Bohol tapos 3 days Ano fast. nga ulit ang pangalan ng restaurant na bago doon? Yung, Buds, 3 days fast daw sa Bohol. parang malabo mangyari kay Tita Irma yung fasting. Papadalang ka pa lang. Oo, parang malabo yung kay Tita Irma. No, fasting. Kumain ka. Linipat na yung mamo sa Saan? Rockwell. Dalawa. Mamo made nice. Tsaka... Bakit tinanap po kanina? Sarado. Sarad Ming. na. Ay, grabe. Doon ka sana kakain, Buds. Pero Pwede ka naman ngayon magpakain sa amin Oo. sa 30th. Yung Mamo made nice yung nakita natin. Ay, yung tuturo mo Mamo na ba? made nice. Oo. Malupiton, comment, come back. Tapos Nagkamba. nag-reply si Ella Danoy, Bossing! Oy! Bossing. Sorry, hindi kami naka-reply sa'yo, Bossing. Pero this Malupiton. time naman, marami kami shoutout bossing eh, no? Sana. Sana mag-comment si Bossing. Oo nga. Sana naman, Bossing.
Nawawala-wala ka eh. Minsan ka lang nagpapakita eh. Kaya nga eh. Huwag ka nawawala, bossing. From Ella Danoy, happy birthday, Buddy Justin from Justin Babies. Wow. Yun. Justin Grabe. Babies na. Padala niyo siya ng Contis, pistachio cake. Ito, Len, basahin mo. Si pala. Miss Evelyn. Miss Evelyn yung sa last com. Okay. Evelyn. Oh, sige, sige. Mahaba. There's no tried and tested formula on the right time to start a family. It is you and your partner's willingness to just spend the rest of your life with each other. No conditions, no guarantees, but you will both do everything for each other. Galing. Ganda Evelyn. nun, ganda na. Parang panapos yun, bro. Oo. Panapos yun. Na Ganda. Yun na yun. Yun na yun. Yun na Ganda yun. nun. Madali talaga. Oh. Ay, Hindi. Madali. May trabaho. Mo Jason, mga diretso ng mamo. Mamo yan. Mamo ka? Oh. Nakasarado. Pabukas ko nga. Ay, Diba? maramin. JT, sayang. Yung JT. Hindi siya kumakain doon, Ay, bro. hindi pala. Oo nga. Raffle guy pala. to. Too Sorry. cheap, bro. Hindi, bro. Ano bang pagkaisa na? Pwede healthy shabu-shabu. Healthy Pwede siya mag... That. And with that. Wag gumano na. Yun yung bagal. And with that. Ano yung comment ni Jason doon? But... Banana. Ayun. Yun. Last came, May list 23. Each failure is a lesson to learn and grow for the better. Yun. Yun. Shout out. Zero na record. Aray. Yung buong episode. Yun lang. Ayun. Thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. You're Thank the you, director thank you. tonight. Thank you. And with that. And with that, peace out. Sumayaw, umanda sa ritmo ng ating kwento. Kasama ang bawat isa.